Blackwater versus Magnolia. And ito talaga yung concern ko for them. Try sila ng ibang lineup eh. Kumbaga parang rain or shine blueprint, pero hindi ganun yung roster nila eh. Though grabe yung import si Robert Apsho, 7-footer ta sobrang lapad at mabigat. At pag nagkaroon ng pwesto sa paint, mahirap nang pigilan. For Magnolia naman, dinaan nila sa fast-paced action and better ball movement para sa kanila pa rin yung lead after ng opening frame. Sa second quarter, nagpakita ng 4-point shooting yung import ng Blackwater. What a luxury na he can also shoot from the outside. Tsaka grabe din talaga sa ilalim pag nakakuha ng bola. For Magnolia naman is medyo nawawala na yung ball movement, naging omot offense na yung nangyayari. Nawala na sa kamay ni Jerome yung mga possession, siya yung mag-ooperate for the whole squad. Though lamang pa rin naman sila at the half. Sa third quarter, halos ganun pa rin yung ginagawa ng Magnolia. Nahayaan na lang yung omot na maging siya lang. Unlike si Apsho, makikita natin na he is also a willing passer, especially kapag open ka or nagka-cut ka. Grabe yung kanyang post playmaking. As in, naging quarter ito na puro omot for Magnolia, bigay yung bola sa kanya, then operate, get out of the way. Lamang pa rin man yung Magnolia pagkatapos ng third frame. Sa final period, ito naman na yung quarter ni Cedric Barefield, hitting 3-point shots at yung presence talaga ng import. Nung nakita niya na nagiinit si Cedric, parang siya na yung nagtimon. Setting up good screens, may instance pa nga na pinaalis niya sa corner si Morel para maglaro sila ng empty corner sa PNR action. Tas ayun, another 3-point shot para kay Barefield. Then, the rest, mainit na talaga. Tapos ayun, 4 points ulit si Apsho. Baon na baon yung Magnolia. Grabe, team player pa siya. Takeaways natin in this game is ganun pa rin for Blackwater na kahit panalo sila, concern ko pa rin yung man rotation. Though nagiging better na sa situationals kasi maganda yung pinasok niya sa clutch time in this game. And like we said sa preview video ng import is perfect talaga. Sinabi natin na paint dominance tapos naging bonus na may outside shooting. For Magnolia naman, actually, ang tricky na mag-takes ng alam mo yun, dati, intro boys sila. Puro panalo sa elimination, talo sa playoffs. Sa era naman na ito, puro panalo sa first 3 quarters, talo sa fourth quarter. Kumbaga, ang problema lang is yung clutch time scenarios, which is understandable kasi bata yung mga players nila. Kaso, they are not expected to perform like this. Pero ako nagigets ko. So, 0-3 na yung Magnolia, 1-2 naman yung Blackwater. Sa second game, TNT versus NLEX. And syempre, as usual, naging okay for NLEX na bigyan ng sets yung import nila kasi hindi naman nag-e-effort si Bol to challenge. Pero on offense, iba pa rin talaga siya. Mahirap pigilan and tabla lang din kasi medyo nababalance na ng TNT na wag puro import. Kasi mas deadly nga sila kapag umiikot yung bola sa dami ng talent nila. Sa second quarter, patuloy yung arangkada ng NLEX. It feels like parang sila yung may control ng laro kahit dikit lang naman yung laban kasi nakakapag-answer pa rin naman yung TNT on offense. Pero on defense talaga, no effort. Tinitirahan lang palagi ni Lalane si Ball and yung space ni Bolik sobrang ganda para sa kanya. So, 2-point lead lang at the half para sa NLEX. Sa final period, commend lang natin yung playstyle ni Winston kasi lost art na nga ito sa basketball, yung mid-range gaming. He boost NLEX sa kanyang mga pull-up moves. Pero pagdating sa TNT, nabigyan ng mga open shots sa outside si Bol, hitting back-to-back 3-point shots. Tsaka, ang saya panoorin ni Semerand at Bol no? Walang sapakan pero asaran, pisikalan, which is okay lang talaga yan yung walang pikunan. It was really a fun ball game, pero it was Bol na nag-take over sa clutch. Binigay na sa kanya yung possession and he operates well sa offense, hitting timely baskets. Although meron siyang 37 attempts, it feels like na medyo balance na yung distribution kasi meron ng mga times na umiikot na rin talaga and si Jordan Heading na yung nag-ooperate, which ganoon naman talaga dapat. So GG's panalo ang TNT, 1-1 na sila at NLEX naman ay 2-1. Siguro pahabol ko lang sa video na ito is yung kay Robert Bolig. Exciting pa sana yung endgame after ng 4-point shot niya. Pero biglang flagrant 1 kasi natuhod niya nga si Oftana sa release niya. Pero non-call yun Sayang lang kasi inadvertent naman sana. So magkakaroon pa sana ng final shot sa 4 points yung NLEX if ma-hit man ng TNT yung free throws. Kaso ayun, free throws plus ball possession pa yung nangyari. Kasi nagreklamo pa kasi si Bolik Imbis na makita pa nating mag-attempt siya ulit ng pang-overtime. So ayun, sayang lang.